Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating mga nanonood na kapatid sa pananampalataya sa Marikina Valley Bible Baptist Church. And tonight is our Wednesday night supposed to be prayer meeting, no? Pero sa ngayon ay nasa kalagayan pa rin tayo ng live streaming. So this coming October, Lord willing, magkakaroon na po tayo ng face-to-face meeting sa ating Wednesday night prayer meeting. Of course, level 4 na tayo, sang-ayon dun sa pahayag ng IATF, kaya bukas na rin ang mga church at pwede nang magsimba, no? Sa ibang mga kapatid na desire nilang pumunta ng church at nais na nilang magsimba, dahil kahit naman ng MECQ, bukas ang church natin. Pero ganun pa man, ay may kapahintulutan na rin ang gobyerno para magkaroon ng mga religious service every Sunday. Now, sa gabi pong ito, ang mga prayer request, no, sa atin na dapat natin ipanalangin, isama natin ipanalangin yung I think, hindi ako nagkakamali, sister-in-law ni Brother Press, no? Panalangin natin yung family niya at of course yung health ng iba ng mga kakaibigan, kakilala na tinatamaan din ng karamdaman. Ang kagandahan naman doon, ang iba sa kanila yung mga bakunado na. Katulad rin natin, no? So patuloy nyo rin ipanalangin si Sister Mildred sa kanyang pangangatawan at yung iba natin mga kapatid na ibinibigay sa atin yung mga prayer requests na ipanalangin natin sila na sana'y idulog natin sa luklukan ng biyaya. Sa gabi pong ito mga minamahal, bago ako manalangin, ang mensahe po na ihahatid ko sa inyo, ang pamagat ay si Kristo ang ating kapayapaan at pagkakaisa. Ito'y hinango sa Efeso Kapitulo 2. No? Si Kristo ang ating kapayapaan at pagkakaisa at babasahin po natin to mula sa talatang 11 hanggang 21 kung hindi po nagkakamali, or 22 rather. Ephesians 2:11 to 12, ito po ang sabi ng Biblia. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo ay dating mga hintil, sa laman, mga tinawag na hindi nasa pagtutuli, niyaong mga nasa pagtutuli, sa laman, na gawa ng kamay. Sa panahong iyon, kayo ay hiwalay kay Kristo, mga ihiniwalay sa pagkamamaya ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Wala kayong pag-asa at wala kayong Diyos sa sanlibutan. Sa ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ito'y sapagkat siya ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawa, kanyang giniba ang gitnang dingding na umahati. Sa pamagitan ng kanyang katawan, pinawalang bisa niya ang pag-aalitan, ang batas ng kautusan na nasa mga utos, ginawa niya ito upang magawa niya sa kanyang sarili na ang dalawa ay maging isang bagong tao. Sa gayon siya ay gumawa ng kapayapaan. Verse 16, at upang kanyang pagkasunduin ang dalawa sa isang katawan, sa Diyos sa pamagitan ng krus, na dito ang pag-aalitan ay pinatay niya. Sa kanyang pagdating, inihayag niya ang ebanghelyo ng kapayapaan sa inyo na malayo at sa kanila na malapit. Ephesians 2:18 to 19, sapagkat sa pamagitan niya, tayo ay kapwa may daan patungo sa Ama sa pamagitan ng isang Espiritu. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mga mamayang kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta. Si Jesucristo ang siya mismong batong panulok. Sa kanya ang lahat ng mga bahagi ng gusali ay sama-samang pinaghugpong ay lumalago sa isang banal na dako sa Panginoon. Sa kanya rin kayo ay sama-samang itinayo upang maging isang tirahan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. So mananalangin po muna tayo mga minamahal, and then itutuloy po natin ang ating pag-aaral ng mga napakahalagang talatang ito. Let us pray. Ang maraming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa gabing ito, sa pribileyo na maibahagi at maipaabot ang
iyong salita sa mga kapatiran, sa kanilang mga tahanan. At salamat din, Panginoon, sa binigay mong pagkakataon na muli ng mga miyembro ng iglesyang ito ay makakapanumbalik na sa kanilang pananambahan this coming Sunday. And I pray, O God, na tulungan mo na huwag kaming balutin ng katamaran o ng takot, maging ng pag-atubili, sapagkat nais namin, Panginoon, na mag-anyaya ng pagpapala mula sa iyo kaysa ng pagpalo dahil hindi namin pagsunod. Kaya pinapanalangin ko, Panginoon Diyos, tulungan mo ang mga kapatiran at palalahanan mo sa napakahalagang mga kautusan mula sa iyong salita. Sa sama-sama naming pananambahan. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, na our brothers and sisters in Christ who are always, we always pray, tulungan mo po sila sa kanilang mga pangangatawan, sa buhay nila at pananampalataya, ganun din ang pamilya ni Kuya Pres, ganun din ang kanyang Bible study. Dalangin ko po na tulungan rin po niyo si Sister Mildred na paggaling sa kanyang katawan at kalakasan na kanyang kailangan mula sa Diyos. At umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na mag-iingat at sa aming lahat, magbibigay ng iyong ibayong pagpapala at paalala. Ganun din, Panginoon. Tulungan mo kami na maging masunuring bilang katawan ni Kristo. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sa pribileyo na meron kami upang makapaghatid ng salita ng Diyos sa mga kapatiran. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Dalawa lamang po yung points ko sa gabing ito, no? At simple lamang po ito. Unang-una, ang kalagayan natin noong hiwalay tayo kay Kristo Jesus. Okay? Ang kalagayan natin noong hiwalay tayo kay Kristo Jesus. Makikita natin yan from verse 11 to 12. At sabi rito, kaya nga alalahanin nyo na kayo ay dating mga hintil. Ang kausap po rito, yung mga mananampalataya sa Epeso. Kung inyong matatandaan, sa Epeso 1 hanggang 10, ay pinaalala ni Apostol Pablo sa kanila ang kanilang naging kalagayan bilang mga kasalanan at iniligtas sila ng Diyos. Dito naman sa anggulong ito, pag-uusapan natin yung kapayapaan at pagkakaisang dulot ng ating Panginoong Kristo. Sabi rito, kaya nga alalahanin nyo na kayo ay dating mga hintil sa laman, mga tinawag na hindi nasa pagtutuli, niyaong mga nasa pagtutuli, sa laman na gawa ng kamay. Sa panahong iyon, kayo ay hiwalay kay Kristo, mga inihiwalay sa pagkamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, wala kayong pag-asa at wala kayong Diyos sa sanlibutan. Actually, sa dalawang talatang ito na nabanggit, no, I think, 6 na bagay akong nais ipaabot sa inyo mula sa dalawang talatang ito. Unang-una, makikita nating pangungutya na ginagawa ng mga Hudyo sa mga hintil. Actually, Gentile sa mga mata ng Hudyo are subject of their derision, no? Yung pangungutya na ginagawa nila. At bugod doon sa mga ginagawa nila pangungutya, sabi nga rito, no? Ang tawag nila, alalahanin nyo na kayo dating mga hintil, sa laman, mga tinawag na nasa hindi pagtutuli, niyaong mga nasa pagtutuli. Yung mga nasa pagtutuli, referring sa mga Hudyo, of course, ito ang pangungutya nila sa mga hindi tuli na mga hentil. Dahil alam naman natin, kapag pinag-usapan yung pagtutuli, may kinalaman ito sa tipa na ginawa ng Diyos sa Israel sa pamagitan ni Abraham at sa kanilang lahi. Hindi lamang yan, bilanggit din dito yung pagkahiwalay nila kay Kristo. Of course, kung hiwalay ka kay Kristo, bilang mga hintil, wala kayong Mesaya na ipinangako, wala kayong kaligtasan, wala kayong deliverer na tinatawag, hindi katulad ng mga Hudyo. Hindi lamang doon, yung pagkahiwalay nila sa pagkamamayan ng Israel, na kung saan ang daming pribileyong nakapakaloob bilang mamamayan ng Israel. At mamaya mababanggit po natin yan. Wala silang tipan at mga pangako, walang pag-asa, walang kinikilalang tunay na Diyos. May kinikilala silang mga Diyos. May mga Diyos-Diyosan din kasi itong mga tao na ito eh. Kaya lang ang problema, yung Diyos na kinikilala nila, hindi totoong Diyos.
Tignan po natin yung larawan na i-describe ni Apostol Pablo sa mga taong ito na makikita natin sa Roma Kapitulo 1, 18 hanggang 31. Ganito ang pagkakasabi. Ngayon, nahayag mula sa langit ang galit ng Diyos laban sa lahat ng kawalang pagkilala sa Diyos at hindi pagiging matuwid ng mga tao. Kanilang pinipigil ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang hindi pagiging matuwid. Ito'y sapagkat ang maari nilang malaman patungkol sa Diyos ay maliwanag na nasa kanila dahil inihayag ito ng Diyos sa kanila. So ibig sabihin, pwede nilang malaman ng Diyos sapagkat ang Diyos nagpapakilala sa kanila at maliwanag nilang nakikita ito. Ano yun? Yung mga nilalang na bagay ng Diyos. Ito'y sapagkat ang hindi nakikitang mga bagay patungkol sa Diyos, yung kapangyarihan niya, yung pagiging soberano niya, yung pagiging malikhain ng Diyos, simula pa sa paglikha ng sanlibutan ay malinaw na nakikita, na nauunawaan ng mga bagay na nalikha kahit ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos, kaya nga wala silang may dadahilan. So itong mga taong ito, na masasabi natin nakikita nila sa pamamagitan ng kalikasan, ang kapangyarihan, ang pagiging soberano, pagiging malikhain, pagiging magaling ng Diyos, binabaliwala nila ang Diyos, wala silang maidadahilan sa Diyos pag sila'y humarap balang araw sa kanyang paghatol. Verse 21, ito'y sapagkat kahit kilala na nila ang Diyos, hindi nila siya nilulalhati bilang Diyos, ni nagpasalamat sa Kanya, sa halip ang kanilang mga pag-iisip ay naging walang kabuluhan, at ang mga puso nilang hindi nakakaunawa ay napuno ng kadiliman. Sa pagsasabi nilang matatalino, sila'y naging mga mangmang. Ang kalwalatian ng Diyos na walang kabulukan ay pinalitan nila ng tulad ng anyo ng taong may kabulukan at ng mga anyo ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga hayop na gumagapang. Kaya nga, hinayaan sila ng Diyos na gumawa ng maruruming mga bagay ayon sa pagnanasa ng kanilang mga puso. Ang idinulot nito ay ang paglapastangan ng kanilang mga katawan sa isa't isa. Pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos. Ang nilikhang bagay ay sinamba nila at pinaglingkuran kaysa lumikha na pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Sa dahilang ito, hinayaan sila ng Diyos sa pagnanasang walang dangal, sapagkat maging ang kababaihan nila ay nagbago ng likas, nilang gamit at patungo sa taliwas sa kalikasan. Gayon din ang mga lalaki sa pag-iwan nila sa likas na gamit ng mga babae, sila'y nag-alab sa pita sa isa't isa. Ang mga lalaki kasama ang lalaki gumagawa ng kahihiyan at tinanggap nilang kaparusang karapat-dapat sa mga liko nilang gawa. At ayon sa pinagpasyahan nilang huwag mapasa kaalaman nila ang Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa kaisipang taliwas upang gawin nila ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Sila'y napuspos ng lahat ng uri ng hindi pagiging matuwid, pakikiapid, kasamaan, kasakiman, masamang hangarin, pagkamainggitin, pagpatay, paglalaban-laban, paglilinlang, hangaring, manakit at pagsisitsit. Sila'y mga mapanirang puri, namumuwi sa Diyos, walang galang, mapagmataas, mayabang, mapaglikha ng masamang mga bagay at masuwahin sa mga magulang. Sila'y ay mga walang pangunawa, sumisira sa usapan, walang likas na paggiliw, hindi nagpapatawad at walang habag. Pansinin niyo yung kalagayan, no? Nitong mga taong ito. At ang makikita nga natin sa mga taong ito ay larawan ng mga taong hiwalay sa Diyos, malayo sa Diyos, walang pagkakilala sa Diyos, walang tipan at mga pangako na ibinigay ang Diyos. Sa 1:4-22, ganito ang sabi ng Biblia, hindi ninyo nakikilalang sinasamba nyo, kausap ni Kristo ang Samaritana, kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Isa sa mga pribileyo na meron ng mga Hudyo, no? Ang kaligtasan ay nagmula sa kanila, si Kristo ay isang Hudyo, sila nagpakalat ng kaligtasan. Roman 9:4-5. Sila ay ang mga taga-Israel. Sa kanila ang pagampon
ang kalulatian at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan. Sa kanila rin ang paglilingkod at mga pangako. Sa kanila nagmula ang mga ninuno, at si Kristo sa pamagitan ng laman ay nagmula sa kanila. Siya pinakadakila sa lahat, ang Diyos na pinupuri magpakailanman siya nawa. Isipin mo lang yan. Kapag ikay Hudyo, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay nagkatawan ng tao, at ang pinili niyang lahi ay lahing Hudyo. Isipin mo na lang ang pribileyo na meron ang mga Hudyo at wala tayong mga hintil. Ganun po ang naging kalagayan natin na inilarawan ni Apostol Pablo na makikita natin sa Efeso 2. Hiwalay sa Diyos, walang tunay na Diyos, walang pangako, walang tipan, kinukot siya ng mga tunay na mga Hudyo. Pangalawang bagay na nais ko pong makita ninyo sa gabing ito, ang kalagayan natin ngayon, tayo'y nakikristo. Kanina, ang kalagayan natin noon nang tayo'y hiwalay kay Kristo. Ngayon, ang kalagayan natin ngayon na tayo kay Kristo. Verse 13, ang ganda nito, 13 and 14. Sa ngayon, kay Kristo Jesus tayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ito'y sapagkat siya ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawa, kanyang giniba ang gitnang dingding na humahati. Now, ano po ibig sabihin nito? Unang-una, nais ko pong makita ninyo, no? Sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, naging posible po ang paglapit, yung sinabi rito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ito po'y tumutukoy sa kanyang kamatayan. Posible na po ang paglapit ng isang makasalanang taong nanali kay Kristo bilang tagapagligtas. Kaya nga rito sa verse 13 at 14, may dalawang bagay akong nais makita ninyo. Yung tinatawag nating inilapit tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At pangalawa, pinag-isa tayo kay Kristo. Ano po ibig sabihin nito? May kinalaman po ito, no? Dahil sa kanyang kamatayan sa atin, sa krus ng Kalbaryo, tayong mga malalayo, no? Na hiwalay sa kanya, ay inilapit niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang ibig sabihin, tayo ay may access na makalapit sa Diyos. 2 Corinthians 5:18-21, makikita natin dito yung bagay na nangyari sa atin bilang mga mananampalataya nung tayo ay, nung si Kristo'y namatay sa atin. Sinabi rito sa verse 18, 2 Corinthians 5, ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Sa pamagitan ni Jesucristo, dinala niya tayo upang ipagkasundo sa Kanya. At ibinigay niya sa atin ang gawain ng paglilingkod para sa pagkasundo. Papaanong sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan sa kanyang sarili, na hindi niya ibinibilang sa kanilang mga pagsalansang, ipinagkatiwala niya sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Verse 20. Para kay Kristo kami nga ay mga kinatawan na wari, ang Diyos ang namamanhik sa pamamagitan namin. Nagsusumamo kami alang-alang kay Kristo. Makipagsundo kayo sa Diyos. Kayong muli sa Diyos. Ito'y sapagkat siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo maging katwiran ng Diyos sa Kanya. So napakagandang talataya, no? Nagpapakita ito ng sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Dati kaaway natin ng Diyos. Kasi nais kong makita nyo bilang hentil, dalawa yung annihilation, no? Alienation na tinatawag. Yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Unang-una, yung tinatawag nating social separation, religious separation, meron ng mga hentil sa mga Hudyo. Pangalawa, yung tinatawag nating spiritual separation, na meron ng isang makasalanang tao, Hudyo man o hentil man, sa Diyos. Tayo, Gentile. Hindi lamang kinukutya tayo ng mga Hudyo dahil meron ng social separation dyan, at hindi lamang meron tayong spiritual separation dahil hindi nga natin kilala ang tunay na Diyos. Wala tayong pangako ng Mesaya, hindi katulad ng mga Hudyo. Pero ganun pa man, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, inilapit niya tayo sa Diyos. Ephesians 2:18, nabanggit dito, no? Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay kapwa may daan patungo sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. So ngayon, meron na tayong isang Espiritu, Hudyo man at hintil. At meron tayong daan patungo. We have access to God the Father. Romans 5:2, sa pamamagitan din niya,
tayo'y nagkaroon ng daan patungo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito tayo naninindigan at nagmamalaki sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. So, dalawang katotohanan na makikita natin sa sulat ni Pablo, binibigyan pansin dito yung paglapit natin sa Diyos. Ephesians, pumunta po tayo rito sa Ephesians 2:15. Okay? May nakalimutan pa akong isang talata, no? Na, teka lang, idadagdag natin, ha? Yung sa Hebrews chapter 4, kasi gustong makita rin yun. May kinalaman din sa paglapit yun, eh. Hebrews chapter 4. Sinabi rito sa Hebrews chapter 4, napakagandang talatang ito. Kaya nga yamang tayo ay may isang dakilang pinakapunong saserdote, si Jesus, na anak ng Diyos, dumaan sa mga langit, tayo ay magpakatatag sa ating pinahayag sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kaya nga, dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Napakaganda na talata na nais kong makita ninyo. Now, nais kong makita ninyo sa ating din pag-aaral, dun sa verse 15, 16, and 17, pinawalang bisa niya ang pag-aalitan ng batas ng kautusan na nasa mga utos. Ano sinabi rito sa verse 15? Sa pamagitan ng kanyang katawan, pinawalang bisa niya ang pag-aalitan, ang batas ng kautusan na nasa mga utos. Ano pong ibig sabihin nito? No? Sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, inabolish niya, inalis niya yung tinatawag nating ceremonial law. Itong ceremonial law kasi na ito yung mga tinatawag nating mga rituals, mga kapistahan, mga sacrifices na ginagawa ng mga Hudyo na hiwalay sa mga hintil. Hindi ginagawa ito ng mga hintil, eh. At ito ang nagiging tinatawag nating nagpapahiwalay dun sa dalawa. Dun nga sa kanina, hindi ko lang nabanggit, no? May binanggit na middle wall of separation sa verse 14. Yung middle wall of separation, ito yung binanggit ni Apostol Pablo na may kinalaman dun sa pader. Literal na pader dun sa templo, na kung saan yung pader na yon, yun ang naghihiwalay dun sa tinatawag nating lugar ng mga Hudyo at lugar ng mga hintil. Kumbaga, may isang pader, actually ang pader na yan hanggang dibdibang taas, no? Doon ka lang sa pader na yon, kung lugar ng mga hintil, doon ka lang, hindi ka pwedeng tumalon sa kabila. Kapag tumalon ka sa kabila, lugar na ng mga Hudyo, mapapatay ka doon. Okay? Hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng tumawid doon sa pader na yon, sa tinatawag nilang lugar ng mga Hudyo. Doon ka lang sa lugar ng mga hintil. Actually, ginamit yun ni Apostol Pablo upang ipakita na yung pader na yon, okay, nagpapakita ng pagitan or separation ng Hudyo at mga hintil. Inabolish ng ating Panginoong Jesucristo yan sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Do yung pader na yun na nasa templo na andun pa rin, tagibaya noong AD 70, pero spiritually, yung pader na yon na nagiging sanhi ng paghihiwalay ng Hudyo at mga hintil. Yung mga ceremonial law nila, yung mga ritual law nila, yung mga sacrifices nila, inabolish yan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? At walang saysay na po yun. At tandaan nyo, ang hindi lang inabolish ng ating Panginoon Diyos na totoo sa mga Hudyo at mga hintil, yung tinatawag nating moral law. At yung moral law na yan po yung 10 Commandments, na sa bagong tipan naman, sinamaray sa 2 Commandments. Sapagkat yung moral law na yan, nakalagay sa puso't isipan ng mga tao. Now, tuloy po tayo. Pinawalang bisa niya pag-aalitan ang batas ng kautusan na nasa mga utos, ang paggawa ng bagong tao. Yung binanggit po rito, no, sa verse 16 na nais kong makita ninyo. At upang kanyang pagkasunduin sa iisang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, na dito'y may pag-aalitan ay pinatay niya. At sa kanyang pagdating, inihayag niya ang ebanghelyo ng kapayapaan sa inyo na malayo at malapit. Sa verse 15,
Sabi rito, sa pamagitan ng kanyang katawan, pinawalang bisa niya ang pag-aalitan, ang batas ng kautusan na nasa mga utos. Ginawa niya ito upang magawa niya ang kanyang sarili na dalawa ay maging isang bagong tao, sa gayon siya ay gumawa ng kapayapaan. Sino itong bagong taong ito? Yung bagong taong ito, wala pong iba. Yung paggawa niya ng bagong tao, tumutukoy po sa iglesia ang kanyang katawan. Alam niyo, ang iglesia ay binubuo ng mga mananampalatayang Hudyo at mga Hintil sa isang katawan. Okay? Bagamat ethnicity may distinction, pero sa isang katawan, lahat tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? Whether Jews or Gentile. And then pagkasunduin ang dating dalawang magkaalitan. Tignan po natin yung mga talata na nais kong makita ninyo. No? Andyan ba yung Gawa 14:5? Meron ba dyan? Yan. Sa Gawa 14:5, nais kong makita ninyo, yung dalawang grupo na nag-exist noon, no, na makikita natin sa Biblia, nagkaroon ng kilusan sa mga Hintil at sa mga Hudyo rin naman. Kasama ang kanilang mga pinuno upang sila ay hamakin at batuin. Roma 3:29. Hindi ba ang Diyos ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, Diyos din siya ng mga Hintil. Unang Korinto 1:23. Ang aming ipinangangaral ay si Kristo na ipinako sa krus. Sa mga Hudyo, siya ay katitisuran. Sa mga Griego ay mga Hintil, siya ay kamangmangan. Kapag hindi ka Hudyo, Hintil ka, ano man ang lahi mo. 1 Gs 16, dito nagsimula eh. Pansinin niyo ang pangako ng ating Panginoon Kristo. Mayroon akong ibang mga tupa, referring sa mga Gentile, na wala sa kawang ito, tumutukoy sa kawan ng mga Hudyo. Sila rin ay dapat kong dalhin at diringgin nila ang aking tinig at magkakaroon sila ng isang kawan at isang pastol. Ito nga po yung katawan ni Kristo ang iglesia. And then Gawa 2:39. Ito'y sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. At kapag sinabing malayo, tumutukoy po sa mga Hintil. Gaano man karami ang tawagin ng ating Panginoong Kristo. Roma 12-13. Ito'y sapagkat walang pagkakaiba sa mga Hudyo at mga Hintil, sapagkat iisa ang Panginoon na nagpapala ng masagana sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ito'y sapagkat ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoon, Hudyo man o Hintil, ay maliligtas. Galatia 3:28, ang gandang talata. Walang pagkakaiba sa Hudyo at sa Griego. Walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat iisa kayong lahat kay Kristo Jesus. Okay? Ephesians 4:4-5, mayroon isang katawan, isang espiritu kung paanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag, mayroon isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Pansinin niyo, isang katawan, no? Colossus 3:15, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa inyong mga puso, kayo ay tinawag dito sa isang katawan, maging mapagpasalamat kayo. Sino ang kausap? Mga taga-Colossus. Itong mga taga-Colossus, mga Hintil to eh. Tinawag sila sa isang katawan. Kung paano ang mga Hudyo, tinawag sa isang katawan, tayo ring mga Hintil, tinawag sa isang katawan sa pamamagitan ni Kristo. Therefore, okay, wala nang pag-aalitan dyan. Ganon din sa atin, no? Tayong mga Pilipino, mga regional, sometimes regional-minded tayo eh. Punta ka ng Cebu, mas piniprepare nila magsalita ng Cebuano kaysa magsalita ng Tagalog. Magsasalita sila ng English kaysa magsalita ng Tagalog. Hindi mo alam kung bakit galit sa Tagalog, no? Pero yun ang national language natin, okay? Pero dapat ang maging kaisipan natin, ano man ang pinanggalingan mong lahi, ano man ang naging estado mo sa buhay, or sabihin natin, ano man ang naging orientation mo. Okay? Kung magkaiba man kayo ng fraternity nung college kayo, pareho kayong magkaaway, no? Beta Sigma at Tau Gamma. Nagbabanggaan kayo noon, kay Kristo, iisa na kayo. Kay Kristo, magkapatid na kayo sa pananampalataya. Kay Kristo, pare-pareho kayong anak ng Diyos. Okay? Kay Kristo, pinawi niya na kung ano mang mga alitan yan. Bakit? Kasi tandaan nyo, siya ang gumawa ng bagong tao. Ito yung kanyang katawan, ito yung iglesia. Kaya, lahat ng pwedeng masabi nating magiging sanhi ng pag-aalitan at pagkakahiwalay at pagkakaiba ng mga tao, kung tunay na Kristiyano tayo, iisa na tayo
kay Kristo Jesus. May pagkakaisa na tayo sa Kanya. May kapayapaan na tayo sa Kanya. Okay? Wala nang pag-aalitan. Now, the social, the religious, no, separation na meron noon, wala na itong mga bagay nito kay Kristo Jesus sapagkat tayo'y iisa na sa Kanya. Efeso 2:18 hanggang 19, tignan natin. Sapagkat sa pamamagitan niya, referring kay Kristo, tayo ay kapwa may daan patungo sa Ama, sa pamamagitan ng iisang Espiritu, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mga mamamayang kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Verse 20, kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta, si Jesucristo ang siya mismong batong panulok, sa Kanya ang lahat ng bahagi ng gusali ay sama-samang pinaghugpong, ay lumalago sa isang banal na dako sa Panginoon. Sa Kanya rin kayo ay sama-samang itinayo upang maging tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ano pang mga blessing meron tayo ngayon na kay Kristo na tayo? Kanina nabanggit ko may paglapit tayo sa Diyos. Okay? We have access with God. Kaya mga minamahal, no, kung in-encourage ko kayo, ang isa sa paglapit natin sa Diyos ay yung pananalangin natin. Kung hindi ka nananalangin, dapat maging disiplinado ang pananalangin mo sapagkat kung ikaw ay tunay na Kristiyano, may access kang makalapit sa tunay na Diyos, patatawagan mo siya, at ang Diyos na makikita natin, ipinakikilala ng Biblia ay Diyos na nakikinig at sumasagot ng panalangin. Efeso 2:18, sabi rito, sapagkat sa pamagitan niya tayo kapwa may daan patungo sa Ama, sa pamagitan ng isang Espiritu. Roma 5:2, sa pamamagitan din niya tayo ay nagkaroon ng daan patungo sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito tayo naninindigan at nagmamalaki sa pag-asa ng kalulatian. Nandito pala yung Hebreo 4:14 hanggang 15. Kaya nga yamang tayo may isang dakilang pinakapunong saserdote, si Jesus na anak ng Diyos na dumaan sa mga langit, tayo ay magpakatatag sa ating ipinapahayag sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kaya nga, dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mga minamahal, ito'y hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Dahil tayo may paglapit na sa Diyos, dahil tayo may access na sa Diyos, na nung lumang tipan lamang, mga Hudyo lamang ang may access sa Diyos. Okay? Ang may access sa Diyos lamang, lalo-lalo na kahit nga Hudyo ka yung tribe ni Levi lamang dahil silang may access sa templo. At doon sa pinakadakilang dako ang may access lamang doon. Hindi lahat ng mga tao sa tribe of Levi, isa lamang. Sino ito? Yung high priest, isang beses, isang taon. Pero ngayon, kahit ikay isang Hudyo, kahit ikay isang Hentil, may access ka sa Diyos sa pamagitan ng pinakapunong saserdote natin, walang iba kundi si Jesucristo. Pilipos 3:20, no? Ang ganda kasi ng sinabi rito, no? May binanggit dito sa binasa natin kanina, yung binanggit dito na kaya nga hindi na tayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mga mamamayang kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Itong mga dayuhan at banyaga, no, na ikinakabit sa mga Hintil, ngayon tayo'y pare-pareho ng mamamayan ng langit. Sinabi sa Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, na mula roon ay inihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kahit US citizen ka, kahit dual citizen ka pa, ang pinakamagandang citizenship na dapat maging confident ka yung alam mong citizen of heaven ka balang araw. Dito, itong Pilipos 3, kung ito'y pag-aaralan nyo yung Pilipos at kung ano yung blessing, anong privilege ang meron ng taga-Pilipos. Yung mga taga-Pilipos, dahil marami ritong nag-retire na mga military men from Rome, at saka itong lugar na ito, kumampi sila kay Augusto Caesar during the war, kaysa kay Mark Antony at saka kay Cleopatra, meron silang italics right, no? Kahit ito, masasabi natin, hindi to malapit sa Italy, malayo sa Italy, nasa Europe itong lugar na ito, meron tong italic rights kung ano yung karapatan ng isang
Italianong Romano. Doon sa Rome, ganun din ang karapatan nitong mga tao sa Pilipos. Kaya masasabi nila, abay, yung citizenship namin dito, maganda. May privilege kami katulad nung privilege sa Rome, hindi katulad ng mga ibang lugar. Pero sinabi ni Apostol Pablo rito, no, merong higit na magandang pagkamamayan. Ano ito? Yung pagkamamayan natin na nasa langit. Okay? Kaya mga kapatid, kung tayo makalangit, practicein na natin dito sa lupa. Kasi sa langit, sasamba tayo ron forever. No? Sasamba tayo forever doon. Dito pa lang sa lupa, sanayin na natin sarili natin sa pagsamba natin sa Diyos. Kapag bukas ng simbahan, sumamba tayo. Galatia 6:10, sabi rito. May binanggit naman dito, no? Kaya nga habang tayo may pagkakataon pa, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya, household of faith. At binabanggit din naman dito sa Efeso, yung may kinalaman sa sambahayan, no? Sambahayan ng Diyos na sinabi rito sa verse 19. Kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mga mamamayang kasama ng banal at ng sambahayan ng Diyos. Hindi lamang yan, ang makikita rin natin, hindi lamang may paglapit tayo sa Diyos, hindi lamang mamamayan tayo ng langit, na tayo isang sambahayan, bahagi tayo ng gusali ng Diyos at pinanahanang tirahan ng Diyos. Dito binanggit yan, no? Sa verse 20. Kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta. Si Jesucristo ang siyang mismong batong panulok. Jesus Christ is cornerstone. At lahat tayo ay isang buhay na bato na tinatawag, no? Living stone na bahagi ng parabang isang templo or gusali. Bawat Kristiyano. At sa Biblia, kapag pinag-aaralan yung templo, kaya gusali, tumutukoy ito doon sa tinatawag nating worship place, no? Na kung saan ito'y tumutukoy sa ating katawan na pinananahanan ng Diyos. Dalawang talata ang maganda rito na nais kong makita ninyo. Yung Efeso 2:19. Sinabi rito, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mamamayang kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Unang Pedro 2:5, sabi rito, kayo rin ay katulad ng mga batong buhay, itinatag kayo ng Diyos sa isang bahay na espiritual. Kayo ay mga saserdoting banal, kaya maghandog kayo ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Diyos sa pamagitan ng Jesucristo. Sabi rito, no? Tayo isang batong buhay. Kumbaga, kung ang isang gusali ay binubuo sa pamagitan ng mga hollow blocks, isa tayo sa mga hollow blocks. Bahagi tayo ng gusali na yan na sumisimbolo rin doon sa tinatawag nating katawan ng ating Panginoon Kristo. Unang Korinto 3:16. Hindi ba ninyo alam na kayo ang banal na dako ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahanan sa inyo? Mga minamahal, yung sinabi ritong hindi ba ninyo alam kayo ang banal na dako na Diyos? Plural po ito. At binabanggit po ito corporately and collectively sa mga kapatirang nagtitipon sa isang lugar. Okay? Kaya makikita ninyo mga kapatid, disenyo ng Diyos na tayo magkasama-sama, magkatipon-tipon, at sa gitna ng ating pagtitipon bilang magkakapatid sa pananampalataya, itong talatang 16 na ito, okay, nananahanan sa atin, sa ating kalagitnaan, ang Espiritu ng Diyos. Bukod pa doon sa 1 Corinthians chapter 6, sapagkat sa 1 Corinthians chapter 6, singular ang pagkakagamit nun, individual, na kung saan itong physical na katawan natin, tahanan ito ng Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians 6 yun. Pero sa 1 Corinthians chapter 3, binibigyan pansin po rito yung corporate body, the church, sa kanilang pagsama-sama sa pagsamba sa Diyos, nananahanan sa kanilang kalagitnaan ang Espiritu ng Diyos. So minamahal, nais ko po makita nyo yung mga katotohanan nakapaloob dito. No? Ano nga ba ang naging kalagayan noon tayo hiwalay kay Kristo? Binanggit po yan from verse 11 to 12. At ano na ang kalagayan natin ngayon? Tayo na kay Kristo na. Ang dami. Napakaganda. Wala nang alitan na tinatawag. Tandaan nyo, kung titingin tayo sa isang tao, tignan nyo siya na isang makasalanan na kinakailangan ng kaligtasan ng Diyos o ng isang kapatid sa pananampalataya,
katulad mo rin na natubos ni Kristo nung siya'y namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo. Okay? At anumang alitan ang meron ng isang tao, dapat niya isaalang-alang, tayo'y nasa isang katawan, meron na tayong pagkakaisa, pinawi na ng Diyos ang alitan, kaya makikita natin, si Kristo ang naghatid ng kapayapaang ito. Pag pinag-aralan din natin ang Biblia, mga kapatid, may tinatawag tayong subjective peace. No? Bagamat may objective peace, we are no longer enemy of God because of the Lord Jesus Christ, may subjective peace din na tinatawag. Yung pananahan ng Espiritu ng Diyos sa iyo, puspos ka ng Espiritu ng Diyos at may kapayapaan ka sa puso't isipan mo dahil ang mga salita ni Kristo'y nananahan sa iyo. Okay? At nais kong tanungin kayo sa gabing ito, ikaw ba payapa sa iyong kalooban? Dahil ako'y naniniwala, itong mga dumaraang problema sa ating paligid, sa ating komunidad, nakapaghahati dito ng kaguluhan sa ating isip at puso. Pero tandaan mo, ang ating Panginoong Kristo nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Nagbibigay ng kagaangan ng kalooban sa gitna ng kaguluhan. Ang kinakailangan lang, magtiwala tayo sa Kanya. Okay? Lumapit tayo sa Kanya at ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya kapayapaan ang iniiwan sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Kristo bago siya umalis, no? Kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. Okay? Sa gitna ng masasabi nating maaring madilim na kinabukasan sa ibang tao, sa gitna na sabihin nating walang kasiguruhang katiyakan ng buhay, kahit ng Kristiyano sa pisikal na aspeto, tandaan nyo ang Diyos kaya tayong bigyan ng kapayapaan kung magtitiwala tayo sa Kanya. Dahil si Kristo, hindi lamang kapayapaan ang hinatid niya sa atin, kundi pagkakaisa. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Umaasa po ako na this coming Sunday ay magkita-kita po tayo sa ating bahay-sambahan, no? At makaparambahan tayo sa Panginoon. Baka ang mangyari masanay na kayo sa hindi natin pagdalo ng pananambahan, wag tayo mag-imbita ng pagpalo ng Diyos sa buhay natin. Ang imbitahan natin sa ating pamilya, sa ating buhay, ay yung pagpapala ng Diyos. Bukas ang pananambahan, may mga ngaral ng salita ng Diyos para tayo hamunin sa Kanyang salita, dumalo tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat, manalangin na po tayo. Mga minamahal, kung kapatid, dinadalangin ko sila o Diyos, na tulungan mo po lahat kami na magkaisa sa puso't isipan. Ganon din, Ama, tulungan mo kami na iyong mga anak na maluyo kami sa anumang panganib sa aming buhay. Alam namin, Ama, na may mga pangamba, may mga pag-aalinlangan, may takot, na minsan nagahari, nananatili sa aming puso. Dahil baka kung anong mangyari sa amin. Pero alam namin, O Diyos, Diyos ka at buhay ka. Soberano ka at may hawak ka ng lahat ng bagay. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo. Pawiin mo ang takot sa aming puso at agam-agam. Tulungan mo ang mga kapatid. Bigyan mo sila ng kasiglaan, kalakasan, paalala, Panginoong Diyos. Kaming lahat ay iyong mga anak dahil kay Kristo Jesus. Kaming lahat ay pinag-isa mo sa iyong katawan. At kaming lahat ngayon, Panginoon, ay nagsusumamo sa iyo, Ama, na tulungan mo kami sa aming buhay, anuman ang aming pinagdaraanan. Ama, pinapanalangin ko na magkaroon kami ng isang maaliwalas na linggo. Ibigay mo sa iyong mga anak ang kapayapaan na iniwan mo sa aming lahat, Panginoong Diyos. Nung umalis ang iyong anak na si Jesucristo at bumalik sa langit.
kapayapaan ng kalooban sa gitna ng mga pagsubok, kapayapaan na makapagbibigay sa amin ng kalinawan ng pag-iisip para makagawa kami ng mga tamang desisyon sa aming buhay. And I pray for our people, Lord, especially those who are sick, those who are struggling in their lives. Especially mga kapatid rin namin, Panginoon Diyos, na sa gitna ng ganitong pandemic, nagagawa pa rin nila makapagministeryo sa mga kapatid sa pananampalataya o sa mga taong nangangailangan ng pagpapayo. I pray for them, O God. Ikaw ang patuloy na magpalakas sa kanila. Salamat sa oras na ito, Lord. Salamat sa Wednesday night live streaming. Salamat sa mga kapatid ko sa video group na narito, Panginoon, nakasama ko. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. At next Wednesday uli. And then, Lord willing, sa October, first week ng October, magkakaroon tayo ng face-to-face sa ating Wednesday night prayer meeting. Okay. Thank you po.